Isang video na kumalat online ang umani ng atensyon at reaksyon mula sa publiko matapos nitong ipakita ang pananakit sa isang binatilyo sa harap ng Ismar Basketball Court sa Calawaan, Pasig City. Sa video, makikita ang suot ng biktima ang itim na t-shirt habang pinapalibutan at paulit-ulit na sinasaktan ng ilang lalaki. May mga umaawat pero hindi nito napigilan ang ilang suntok at sipa na inabot ng binatilyo habang tila wala siyang kalaban-laban. Kinilala ang biktima bilang si alias J, 16 na taong gulang at taga Calawaan. Ayon sa barangay, nangyari ang insidente noong Hulyo 12 habang manunood si alias J ng basketball kasama ang kanyang kapatid. Habang nagkukulitan, aksidenteng natisod ang kapatid nito at bumagsak sa kagrupo ng 7 lalaki. Dito na umano nag-ugat ang komosyon. Akala raw ng grupo ay sinadya ang pagbangga kaya't nauwi ito sa mainitang sagutan at pananakit. May caller, tapos nirespondihan ng mga BSF natin. Nangyari dahil parang lumalabas na may nasaktan na isa, parang gano'n na hindi naman sinasadya. Kasi parang yung isang involved is sabi ng victim is natisod naman yung kapatid niya, hindi niya sinasadya masaktan yung kilala niyang CICL natin na nakapanakit din sa kanya. Si victim natin is minor, 16 years old siya, taga Purok sa Ispo. Yun, talagang ang ano niya is nasa mukha niya yung tama dun sa pangyayari, sa ginawang pambubugbog po sa kanya kahapon. Kaagad na nagtungo ang pamilya ng biktima sa Barangay Calawaan Violence Against Women and Children Desk upang i-report ang insidente. 6 sa 7 lalaki na sangkot, lahat nasa edad 16 pataas, ay naimbitahan at nakausap ng barangay. The victim is pumunta dito, nag-walk-in dito sa office namin, na which is ang involved is 7 mga binata ang nakapanakit sa kanya, at naimbitahan naman namin lahat bukod lang dun sa isa na nasa trabaho yata. Halo. Merong legal age, merong 19, merong 17, 16. Hanggang sa medical legal namin yung victim. Sa isinagawang dialogo, naipaliwanag ang pinagmula ng alitan at kalaunay nagkasundo ang magkabilang panig. Nangako rin ang kabilang grupo na sasagutin ang pagpapagamot sa mga tinamong pinsala ni alias J. Nagkaroon sila ng mediation dito sa opisina namin, nagkaroon sila ng kasunduan na hindi na mauulit. And then yun naman ang gusto nung guardian ng victim. Kasi nasa isang lugar lang din naman sila. Magkakalugar din naman sila dito sa lugar po na. Paalaala ng barangay, bantayan at gabayan ng mga kabataan, lalo na sa mga pampublikong aktibidad upang maiwasan ang mga insidente ng hindi pagkakaintindihan na maaaring humantong sa karahasan. Siyempre po, hindi natin maiiwasan yung mga ganyang pangyayari. Pero kung tayo po ay makakita ng mga ganyang kabataan na nakikita na natin na nagkukumpulan sa isang lugar, pakisaway na rin po natin bilang tayo ay residente. Tapos, lagi rin po natin babantayan yung mga anak natin sa labas, gawa ng hindi rin po natin alam kung ano po yung mangyayari sa kanila. Siyempre, maiinit sila ngayong panahon na to, lalo na siyempre na nag-start din ng liga namin sa mga kabataan, kaya talagang iba't ibang grupo ng kabataan ang maaasahan namin dyan sa lugar na yan. Kaya magdodoble ingat na lang po, tapos ang mga nanay po ng mga bata is hanggat maaari po pakibantayan po kung saan man magpunta, alamin po kung nasaan lugar ng mga anak nila para hindi na po maulit yung mga ganitong pangyayari. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig. Balita, buhay, Pasigueño.